Good morning po muli sa inyo at welcome po sa series na ating po pinag-aaralan, You Are Born for Focus. Okay, so last time po, kahapon po tayo ay may natutunan regarding ang Christian life po ay hindi hocus-pocus. Kailangan may direction. The success ng ating pong buhay, kahit po sa normal life po natin, everything that we do, kailangan may focus ka. Hindi yung jack of all trades po. Kailangan meron kang pinofocus. Ano po ba yung gusto mong gawin? May vision ka. And vision is what you focus on. Vision is what you see. Diba, kagaya po ng camera, meron po yung mga lens at pinopokus po niya para maganda po yung pagkakashoot po niya. So ngayon, meron tayong pag-aaralan sa araw na ito, paano ba kung magkakaroon ng tamang focus? So establish first your purpose. Ano po ba yung gusto mo? Just like yung nabanggit ko po, na pag humarap ka sa salamin, kailangan ano ba yung gusto mong gawin? Pag nakita mo yung sarili mo, nakataas yung buhok mo, ano dapat mong gawin? So, kumuha ka ng suklay, pag suklay ka, 'di ba? Kung meron dumi ang mukha mo, tanggalin mo yung dumi. So, meron kang dapat gawin. So, establish first your purpose. So, Hebrew word of purpose is shepetz, which mean pleasure or delight. Yung po yung Hebrew ng purpose. Hebrew word ng purpose is shepetz. So, ang ibig sabihin niyan, pleasure or delight. That which give pleasure or delight to God is achieved on purpose. So, that which focus on what God wants and not what we want. Ano ba yung gusto ni Lord? Hindi yung gusto natin. So, dapat yun yung focus natin bilang mga Kristiyano. Because tinubos na po tayo, di ba? Ang word po ng tinubos, ganito po yan. Kayo po ay, minsan nakasubok na kayo pumasok sa pawn shop. Ngayon, pag meron kayong ibinigay na item, valuables dun sa pawn shop, at may kapalit po yun, ibig sabihin po, yung value na yun, yung items po ninyo, ay pinahandle nyo dun sa pawn shop at binigyan kayo ng pera. So, ang nagmamay-ari nun, for the meantime, ay ang pawn shop because meron siyang kapalit na pera. Pag hindi nyo po natubos yung items na yun, yung valuables na yun, ang nagmamay-ari na nun ay ang pawn shop, hindi na kayo. So, ganyan po nangyari sa atin mga kasama at mga kapatid. Tayo po ay may kasalanan sa mundong ito at tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Ang may-ari po nun ng buhay po natin ay ang kaaway, ang devil. So sila po ang pagmamay-ari sa atin because of our sin, because everyone have sinned and fall short from the glory of God. At ang destiny po ng sin ay kamatayan po. So that is hell. So ngayon, tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay nanalig kay Hesus Kristo, siya po ay nagkaroon ng chance to to redeem us dun sa sa atin, pagkakabihag sa atin, bondage sa atin ng kaaway. So, ang nagmamay-ari na ng buhay po natin because we are redeemed by Jesus Christ ay si Lord na. So, ngayon dapat ang buhay natin redirected na. Hindi na yung old self natin, kung hindi yung ating pong buhay ay delighted on God's purpose na. So, yan po yung sinasabi po dyan. So, kailangan doon na tayo magpapalit ng takbuhin ng buhay po natin doon sa gusto ng Panginoon. So, establish the purpose is your focus. You must do three things. Para ma-establish yung purpose mo, yung focus mo kay Lord, the tatlong bagay po ang dapat natin gawin. Number one, build your strength. Build on your strength. Ask yourself, ito po, what are my natural talents, gifts, and abilities? So, patungkol po ito, i-redirect natin yung buhay natin kay Lord. Diba? Tignan niyo po man, evaluate ang inyong sarili. Ano ba yung kalakasan mo? Build your strength. Ano ba yung meron kang talent? So, tignan po niyo, pero pwede niyo pong isulat yan. Ano ba yung kakayahan mo? Kaya mong magluto ng pansit? Kaya mong maglinis? Kaya mong gawin to? Kaya mong ganyan? So, isulat po na yan. Okay, para at least may idea kayo gano'ng kadami ang mga talents, gifts, and abilities na binigay sa iyo ng Lord. Then, number two, build on your distinctiveness. Okay, ano ba yung distinctiveness? Ask yourself about what is your uniqueness. So, lahat sinulat mo na, yung mga gifts, talents, and abilities. Ngayon, ano naman yung uniqueness mo? Unique, may kakayahan kang, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng kung ano na kakaiba sa tao. Let's say, lahat ng tao marunong magluto ng menudo. Pero yung menudo mo, kakaiba lasa, may uniqueness yung menudo mo. Di ba? O marunong kang gumawa ng kape, lahat ang tao umiinom ng kape. Pero yung timpla mo ng kape ay mayroong pagkakaiba.
Yun ang uniqueness po. Yan. So, build your distinctiveness. Pangatlo, build your revelation. Yan po yung pangatlo. Para magkaroon tayo ng focus, establish po natin to. Ano ba yung revelation? Build your revelation. Ask yourself with this. What has God shown me about my life assignment? Ayan. Maraming mga tao, hindi nila alam yung life assignment nila. Parang pinanganak sila sa mundong to, sila ay nabuhay, nag-aral, nagtrabaho, nag-asawa, nagkaanak, tapos tumanda, tapos mawawala sa mundong to. Parang ganun ang cycle, oh. Kasi hindi nila alam kung ano yung assignment nila. Yan. So, dapat alamin natin. Dapat alam natin kung ano yung purpose natin, bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. So, ask God, ano yung assignment mo? So, yun yung pangatlo. Ulitin natin, ha? Yung una, build your strength. Isulat mo yung natural talents mo, gifts and abilities. Number 2, yung distinctiveness mo, yung ano yung uniqueness mo. Ano yung kaya mong gawin na kakaiba sa tao. Madidetermine mo po yan, meron kang mga ganyang bagay. At yung pangatlo po, ano yung revelation sa iyo ng Lord? Ano yung life assignment mo? Ano yung purpose mo? So, kailangan mong alamin yan. Ngayon, madalas po itong number 3, questionable. Okay, so tuturo ko po sa inyo paano nyo madidiscover yung pangatlo. Okay, let's continue. In Acts 6 verse 4, sabi dito, the apostle in the early church made a decision not to do any more administrative work. Ito po yung mga leaders po ng early church, home visitation, counseling, marrying, or burying. Instead, itong mga leaders na to, they were to stay focused on their main purpose. Alam nila yung purpose nila. Ano po ba yan? Which was to minister the word of God and to get the mind of the Lord in all future direction for the church. In order to do these two things, they had to be free themselves up from other duties. So nakita niyo po, hindi lahat ng kaya natin gawin, we can say yes. Mababurn out ka dyan, walang direction. Focus po yun. Ang mangyayari po sa inyo, mababurn out lang kayo kasi mapapagod kayo sa dami ng ginagawa ninyo, pero hindi niyo talaga na-accomplish yung pinapagawa sa inyo ng Lord. Yan. So kailangan natin, kagaya dito sa Acts 6, di ba? Nagkaroon ng focus ang mga leaders ng church kung anong dapat lang nilang gawin. So the rest, ibinigay nila, dinelegate na nila sa iba yung trabaho ng simbahan. Okay, so ano po bang mangyayari pag hindi ka nakapokus? Distraction. Pag-usapan muna natin yung distraction. Distraction happens when you are pulled in several direction at the same time. Yun po yung binabanggit ko kanina. Kasi alam mo namang gawin lahat eh. Ang problema, hindi mo na-focus yung gusto mo, yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Kung ano yung dapat yung purpose of life mo. So, mangyayari sa'yo, distracted ka, dami-dami mong ginagawa. Ngayon, pagod na pagod ka na, hindi mo lang gawa yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Tama po ba? Nangyari po ba sa inyo yan? So, yon. So, distraction causes mental and emotional confusion. Which way I should go? What should I do? Do I accept or reject this offer? Yan. Di ba? Ang dami kasing offer eh. Ang daming distraction, no? So, hindi mo kasi alam kung wala kang focus, wala kang purpose, ibig sabihin yan, magsisway ka doon kung ano man yung inopen sa'yo na opportunity sa harapan mo. So, confusion will drain you of the every energy that you should be using, focus on the purpose. So, instead na nandun yung energy mo sa dapat pinapagawa sa'yo ng Lord, dahil nga hindi ka naka-focus doon, distracted ka, ang dami mong gustong gawin, ubos ang energy mo. So, ganyan po ang sinasabi ng Bible dito. So, in John 3:22, sabi dito, Jesus had just performed a great miracle. Si Jesus, kaya niyang gawin lahat. He turned water into wine. Prior to that, he had a powerful visitation when God spoke audible out of heaven saying, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Not only that, Jesus also received a public endorsement from the most famous preacher during that time, which is John the Baptist. So, parang ganun kasikat si Jesus Christ. So, at ganun siya, marami siyang kayang gawin. So, as such, people all over were coming to him at Judea. It drove hundreds and thousands to get water baptized. Ayan. Kasi nga, in-endorse siya ni John the Baptist. So,
ang mga tao, instead John the Baptist ang tinitignan nila for baptism, napunta kay Christ. Ayan. So tutuloy po natin 'to bukas. Dahil po tayo ay kulang na sa oras for today. So I hope na enjoy niyo po yung teaching na sinasabi ng Panginoon dito. So let's have a focus. I-define po natin yung mga binigay po sa atin. Magkaroon tayo ng established purpose para sa inyong focus. Okay? So gawin po ninyo yung assignment na yan para po tuturo ko pa po sa inyo sa susunod po. Okay, so mag-pray po tayo. Salamat po, O Diyos, sa mga tinuturo niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang mga kasama ko at mga kapatid ko na sumusubaybay itong vlog na to, Lord, na establish ang kanilang purpose para magkaroon sila ng focus sa buhay po nila, O God. Tulungan niyo po sila ma-build yung strength nila, yung kanilang distinctiveness, Lord, and yung revelation, ipakita niyo po sa kanila ang life assignment po nila, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay, Panginoon. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. So kita-kita po tayo bukas. God bless you all.